Kabanata 11. Nga pala, Richard, naalala kong nakita ko ang lalaking sinaksak ka ng punyal kagabi. Ayos ka lang. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Nag-aalalang tanong ni Iris. Naalala niya ang malinaw na pagtingin sa lalaking tumutusok sa dibdib ni Richard gamit ang punyal. Ngunit ang kakaiba, si Richard ay buhay at maayos na parang walang nangyari sa kanya. Nagsimulang mag-alinlangan si Iris kung nakita niya ito sa oras na iyon. Ako, ayos lang ako. Ayos na ang sugat ko. Hindi sinasadyang hinawakan ni Richard ang kanyang dibdib, ngunit hindi niya sinasadyang nadikit ang sugat. Napakunot ang noo niya sa sakit dahil dito at hindi napigil ang magpakawala ng ungol. What's wrong? Masakit ba? Okay, pupunta tayo sa ospital ngayon din. Napatayo bigla si Iris at bakas sa mukha ang kaba. Hindi naman ganoon kasakit. Ang sakit ay tumatagal lamang ng ilang sandali, at ito ay nawawala halos kasing bilis ng pagdating nito. Sa tingin ko ay hindi na kailangan pang pumunta sa ospital. Unti-unting nabawasan ang sakit habang pinupunasan iyon ni Richard ng ilang beses. Kaya sa harap ni Iris, tanggalin mo ang damit mo at ipakita mo sa akin kung gaano ito kalala. Nag-aalala pa rin si Iris. Pero, hiyang-hiya si Richard at medyo awkward sa kanya na maghubad ng damit sa harap ng isang babae. Bilasan mo lang at alisin mo na sila. Iris urged. She practically ignored the fact that Richard is a man. He was young and full of vigor too. Kinaaliw ni Richard ang kanyang sarili sa pagsasabing wala siyang dapat ikahiya kung hindi siya mag-iisip. Sa pag-iisip na iyon, napanganga siya ng kanyang mga ngipin. At hinubad ang suot niyang sando para makita ang kanyang slim at matibay na figure. Napayuko si Iris para tingnan at nakita niyang may peklat na ang sugat sa dibdib ni Richard. Ang masama pa, ang peklat ay hindi maganda tingnan, tulad ng 1 sentimetro ang haba ng alupihan, at sinumang makakita nito ay nanlamig sa kanilang gulugod. Paano mo masasabing hindi ito masakit kapag ang peklat ay ganito kalaki? Kusang umabot si Iris at hinawakan ang peklat sa dibdib ni Richard. Ang kanyang ilong pagkatapos ay naging maasim, at ang mga luha ay nagsimulang tumulos sa kanyang mga mata. Madaling maisip kung ano ang kanyang naramdaman matapos makita ang peklat na natitira sa kabayanihan ni Richard nang iligtas siya noong huling gabi. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang kakaibang eksena. Kasama ni Iris hawakan, ang mga peklat ay nagsimulang mag-alis ng paunti-unti, na nagpapakita ng sariwang balat na parang sanggol na kulay rosa sa ilalim. Natulala si Iris. Karaniwang tumatagal ng hindi bababa sa 1 buwan o 2 para ganap na mabuo at mawala ang mga peklat, gayunpaman, iyon nga ang nangyari kahit na wala pang 1 araw mula nang unang natamo ang sugat. Nakapagtataka, walang bakas ng peklat sa bago niyang balat. It was simply unbelievable. Nalilito, ipinagpatuloy ni Iris ang pagpahid sa peklat, gumagalaw ng napakarahan hanggang sa unti-unting nahuhulog ang lahat. Ang anumang bakas ng peklat na minsan ay nawala sa bagong balat sa ilalim, at halos parang hindi man lang nasugatan si Richard. Nablangko ang isip ni Iris. Namula naman si Richard. Malambot at malambot ang makatarungang mga kamay ni Iris at Maislan, at nagpabalik-balik ang mga ito sa kanyang dibdib na parang mga hampas ng isang magkasintahan. Hindi nakayanan ng isang binata, malusog na lalaki ang gayong mga haplos. Agad na nanlamig ang kanyang katawan at tumibok ng malakas ang kanyang puso. Kinabahan siya na halos nasa bingit na siya ng hininga. Anong ginagawa niyong dalawa? Isang galit na boses ang sumigaw sa sandaling iyon. Isang parisukat na mukha, kahangahangang nasa edad 50 anyos ang pumasok sa silid. Isang napakarilag na 36 o 37 anyos na babae ang mahigpit na kumapit sa kanya. Siya ay tumingin medyo kaakit-akit, kahit na may isang medyo mapagbigay na application ng makeup. Siya wore isang pulang masikip na damit na may isang pabulusok neckline. Ang kanyang figure ay katawa-tawa, at ginalaw niya ang kanyang mga balakang na may haplos ng pang-akit. Dad, bakit ka nandito? Nagulat si Iris, at sa kanya lang napagtanto na ang isang kamay niya ay nasa hubad na dibdib ni Richard. Ito ay isang medyo bastos na tanawin.
Ang maliliwanag na pisngi ni Iris ay naging iskarlate sa isang iglap, at binawi niya ang kanyang kamay na parang siya. Hinawakan ang isang live wire. Walang magaling si Richard at nagmamadaling nagsuot ng damit. Namula sina Richard at Iris na parang nahuli sa flagrant delicto. Kabanata 12. Kung hindi ako pumunta dito, hindi ko matutuklasan na nagpapalaki ka ng isang hindi kulturang lalaki sa bahay. Malamig na saway ng medyo may edad na. Sinong tinatawag mong uncultured? Bakit kailangan mong sabihin ang isang bagay na napakasakit? Kaibigan ko si Richard. Nothing is going on between us. Iris shows her displeasure. Are you honestly telling us there's nothing between you two when you touched him like that? Sinong niloloko mo? Hindi ba pwedeng magkaroon ka ng kaunting dignidad sa araw, Iris? Maaari mo ring kunin ito sa bakuran. Sarkastikong ngumiti ang napakarilag na babae. It's none of your business. I can do whatever I want, and you have no right to order me around. Iris glared at her, and the animosity between them already starting to intensive. Gilbert looked at her. She's being cheeky, and rude. Niyugyug ng napakarilag na babae ang braso ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pretentiously pouty expression. Ano bang nangyayari sa iyo, Iris? Gustuhin mo man o hindi, nanay mo pa rin si Daisy. Paano mo siya kakausapin ng ganyang ugali? Saway ni Gilbert. Hindi ko siya nanay. Ang aking ina ay namatay 20 taon na ang nakakaraan. She's just a little wench who slept her way to be your wife. Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang maging ina? Iris sneered. Narinig mo ba yun, Gilbert? Tinawag niya akong bakla. Humihikbi na sabi ng maselang Daisy. You're being disrespectful. At suwail. Galit na galit si Gilbert at itinaas niya ang palad niya na balak sampilan si Iris. Go ahead. Walang nagmamalasakit sa akin sa pamilya simula nang mamatay si nanay. Si Lolo lang ang nagbibigay ng masama. Bakit hindi mo na lang ako patayin at tapusin mo na? Matigas ang ulo ni Iris at ayaw sumuko. How dare you? Nanginginig sa galit si Gilbert. Itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon kay Daisy at sa kanyang anak sa paglipas ng mga taon, at binawi niya ang kanyang kamay nang maisip niya kung paano hindi sapat ang ginawa niya para sa kanyang anak na babae. It's about time that you consider marriage, Iris, and I have no objections kung may boyfriend ka. Gayunpaman, dahil sa background ng ating pamilya, dapat kang makakuha ng isang kasintahan na karapat-dapat sa iyong katayuan. Pinigil ni Gilbert ang kanyang galit, tinuro si Richard, at sinabing mapanlait, tingnan mong mabuti ang lalaking ito. Ang kanyang damit ay halos kasing punit ng isang pulubi. Siya ba ang klase ng lalaki na bagay na maging boyfriend mo? Nasabi ko na sa iyo na kaibigan ko si Richard, hindi ko boyfriend. At hindi rin siya pulubi. Si Iris ay hindi ka pani-paniwalang hindi nasisiyahan. Pareho kayong magkasama. Ano pa kaya siya kung hindi mo siya boyfriend? Itinuring mo ba kaming tanga ng tatay mo? Pang-iinis ni Daisy sabay mapanlait na ekspresyon. Napanatili mo ang mukha ng kadalisayan sa lahat ng mga taon na ito. May mga chismis na virgin ka pa kaya maintindihan mo kung gaano ako nagulat na ang pribadong buhay mo ay napakagulo. Gaano kakababa ang pagkahulog sa isang relasyon sa isang taong katulad niya na kahabag-habag. Nagalit si Iris sa sinabing yun at nagsimula siyang maglabas ng lahat ng uri ng kalokohan. Ikaw? Sige, inaamin ko. Boyfriend ko si Richard, at in love ako sa kanya. Ayan. Masaya na ngayon. Naiinis si Iris matapos siyang pagtawanan ni Daisy, kaya napagpasyahan niyang hawakan ang braso ni Richard at kumilos ng todo lovely-dovey sa kanya. Napatulala si Richard. Nanlalaki ang mata niyang tinitigan si Iris at nabigla siya sa nangyari. Oh, aamin ka na ba ngayon? Daisy sneered. Namula ang mukha ni Gilbert bago namula sa galit. Inilabas niya ang tseke, isinulat ang isang random na numero, at direktang ibinato sa mukha ni Richard. Wala akong pakialam kung sino ka o saan ka nanggaling, kid, pero hindi ko hahayaang ma-associate ka ni Iris. Narito ang 700,000.
Kunin ang pera at iwanan kaagad ang aking anak na babae. At kung maglakas loob kang guluhin siya muli sa hinaharap, masisiguro kong mamamatay ka ng walang nakakaalam. Lumunok si Richard at buong pananabik na pinanood ang pagbagsak ng tseke sa lupa. Ang 700,000 ay isang astronomical na halaga para sa isang tao na walang pera. Kabanata 13. Gayunpaman, alam ni Richard na hindi niya maaaring kunin ang pera dahil hindi ito sa kanya. Lagi kang pera. Sa palagay mo ba ang pagkakaroon ng pera ay napakahusay mo? Nasabi ko na sa iyo na gusto ko si Richard. Hindi ako magpapakasal sa iba maliban sa kanya. Hinding-hindi ko hahayaan na paghiwalayin mo kami, kahit sa patay kong katawan. Iris retorted. Growing up, she never received any fatherly love ever since her mother passed away. Sa tuwing kailangan niya ito, pinapakalma lang siya ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pera. Matagal na itong umabot sa puntong nagsawa na siya sa kanya. Sige, suit yourself. Hahanapin ko na ang lolo mo. Namumula sa galit ang mukha ni Gilbert at tumalikod na siya para umalis. Sa paglipas ng mga taon, lumala ang hiwalayan ng mag-ama, at ang kanilang relasyon ay lumala habang lumilipas ang mga taon. Kasama ang kanyang anak na babae. All grown up and having both her own company and career, hindi siya nito makontrol kahit na gusto niya. Iniwan niya ang kanyang paningin bago umupo muli sa sofa na may maasim na ekspresyon. Ibinuko ni Richard ang kanyang bibig para aliwin si Iris, ngunit hindi siya marunong magsalita kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maya-maya pa, unti-unting kumalma ang kalooban ni Iris. Sorry, Richard. Sinabi ko lahat yun para lang asar sa tatay ko at kay Daisy. Hindi ko sinasadyang gamitin ka bilang panangga. I hope you don't mind, paghingi ng tawad ni Iris. I know. And I don't mind. Mariing sabi ni Richard. Si Iris ang panganay na binibini ng mga kabataan, hindi katulad ng isang diborsyo na tulad niya. Kilala rin siya bilang isang walang kwenta na walang mga magulang at walang anumang pag-asa sa buhay. Ang agwat sa pagitan nilang dalawa ay parang pinagkaiba ng lupa at langit. Hindi siya umaasa na magugustuhan siya ni Iris ng totoo, at halos tiyak na ay hindi kailangang umasa ng anumang bagay na hindi makatotohanan mula sa kanya. Maliligo muna ako. Saglit na natahimik si Richard bago nagmamadaling lumabas ng sala. Pagkatapos niyang maligo, nagpalit si Richard ng mga high-end na damit na binili ni Iris para sa kanya, at ang buong pagkatao niya. Agad na naging mas sariwa kaysa dati. Nagkaroon din ng napakalaking pag-unlad sa kanyang pananaw, halos ilang beses na kaysa noon. Likas na lumiwanag ang mga mata ni Iris nang muling tumingin kay Richard. Gaya nga ng kasabihan, damit ang nagpapaganda sa lalaki. Hindi naman masama ang hitsura ni Richard sa kanyang sarili, kaya ang suit na suot niya ay ginawa siyang mas eleganteng tingnan, halos parang isang nangungunang aso sa lugar ng trabaho o isang dominante. Lalaking CEO. Sa pangkalahatan, ang hitsura ni Richard ay nahulog sa kategorya ng kaakit-akit na uri. Maaaring hindi siya masyadong namumukod tangi sa unang tingin, ngunit mas lalo siyang gumanda sa bawat pagdaan ng tingin at nagtataglay ng kakaibang alindog ng lalaki. Sa puntong iyon, naghanda ng tanghalian sa kusina ang yaya na si Jenny pagkatapos bumalik mula sa isang maikling pagtakbo sa grocery. Umalis si Iris sa bahay ng kanyang pamilya at namuhay mag-isa mula nang magtapos siya sa unibersidad. Sa halip na manatili mag-isa sa villa, kumuha siya ng isang yaya na nagngangalang Jenny para mag-asikaso sa lugar. Pagkatapos ng tanghalian, tinanong ni Iris, Richard, alam ng lolo ko. Naniligtas mo ako kagabi at gusto kanyang makita. Magiging komportable ba ito para sa iyo ngayon? Sure. Tumango si Richard at umalis kasama si Iris. Ang manor ng Youngs ay isang malaki, tipikal na old-style na mansion na nakatayo sa gitna ng isang hardin. Sa loob ng main hall, sinundan ni Richard si Iris at nakilala si Elder Young, ang pinuno ng mga Young. Ang 70-something na si Elder Young ay nakaupo sa pangunahing upuan ng bulwagan. Siya ay tila may napakabait na karakter, ngunit sa parehong oras,
siya ay nagtataglay ng isang kalmado at medyo walang malasakit na aura ng isang piling tao na nanatiling isang kilalang tao sa buong taon. Ang kalusugan ni Elder Young ay lumalala sa nakalipas na 2 taon, ang sanhi ng namalamang sa kanyang katandaan. Lumalala ito araw-araw. Kaya't nagpasya siyang umupo sa likuran at ibigay ang pamamahala sa mga gawain ng kumpanya sa kanyang anak na si Gilbert. Kahit na gayon, nanatili siyang patriarka at espiritual na haligi ng mga Young. Habang siya ay nabubuhay, ang pundasyon ng Youngs ay patuloy na mananatiling matatag, hindi natitinag, at rock solid. Kabanata 14. Bukod kay Elder Young, umupo rin sa tabi niya sina Gilbert at Daisy sa bulwagan. Si Gilbert ay patuloy na malamig na tumitig kay Richard, dahil ang pangyayari sa villa ay nagbigay na sa kanya ng napakasamang unang impresyon. Sa kabilang banda, si Elder Young ay may palakaibigang saloobin. Inutusan pa niya ang kanyang mga katulong na magbuhos ng tsaa at tubig para kay Richard nang hindi nagpapakita ng anumang pahiwatig ng paghamak o paghamak. Hayaan mong ipakilala kita kay Richard, Lolo. Siya ang nagligtas sa akin kagabi. Ikinwento ni Iris ang buong kwento. Maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ng apo ko, Richard. Lagi naming tatandaan ang iyong kabaitan. Ang biyaya ng isang tao, gaano man kaliit, ay palaging ibabalik sa uri. Sabihin mo sa akin, may gusto ka ba? Gagawin ng aming pamilya ang aming makakaya upang matupad ang iyong mga kahilingan. Magiliw na ngumiti si Elder Young. Salamat pero wala akong gusto. Umiling si Richard. Iniligtas niya si Iris noong nakaraang gabi dahil sa tunay na hustisya. Hindi niya naisip na makakuha ng kapalit, at bukod pa, ayon sa teorya ay ginantimpalaan niya ang sarili sa sandaling na iligtas niya ito. Bukod dito, nakatulong na si Iris na maibalik ang ilan sa kanyang dignidad sa pamamagitan ng pagtuturo kay Brody ng leksyon sa ngalan niya sa Civil Records Office. Naging pantay na sila. Sigurado ka ba? Mag-isip ng mabuti. Kapag nalampasan mo na ang tren na ito, hindi ka na makakasakay dito. Ibinaba ni Elder Young ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at isang mahigpit na kislap ang walang kamalay-malay na sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung talagang walang hinihintay na kapalit si Richard, o kung sinubukan niyang gawing kalamangan ang sitwasyon, halimbawa, sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkakataon na iugnay ang kanyang sarili sa kanilang pamilya. Sigurado ako. Wala akong gusto. Umiling pa rin si Richard. Magsasalita pa sana siya nang pagmasdan niya ang mukha ni Elder Young. Hindi siya sigurado kung ito ay isang uri ng ilusyon, ngunit malabo niyang nakikita ang ilang mga tipak ng kulay abu-puting aura at may birdlilang kulay sa mga sulok ng noo at labi ni Elder Young, ayon sa pagkakasunod-sunod. Makalipas ang ilang segundo, isang hindi pamilyar na alaala ang bumaha sa kanyang isipan. Isang kulay abo na aura sa noo ang tanda ng buhay na nanganganib sa kamatayan, habang ang Maybird lilang kulay sa sulok ng labi ng isa ay nagpapahiwatig ng isang malubhang karamdaman. Natigilan si Richard sa naalala at nagising kaagad. Tila ito ay isang uri ng mga minanang alaala na iniwan ng kanyang ninuno noong nakaraang gabi. Muntik na niyang makalimutan ang mga ito dahil wala na siyang panahon para mas malalim pa ang mga alaalang iyon simula noong nangyari noong nakaraang gabi. Gayunpaman, ang mga alaalang iyon ay malalim na nakaukit sa kanyang isipan, at ito ay dumating sa unahan tulad ng isang babala na automatikong inilabas kapag ang oras ay tama. Bakit parang spaced out ka, Richard? Naramdaman agad ni Iris na may hindi tama kay Richard kaya't hinigit niya kaagad ang braso nito. Elder Young, ang puwang sa pagitan ng iyong mga kilay ay kumikinang na kulay abo at ang mga sulok ng iyong mga labi ay may bahid ng lila. Malapit ka na ring pumasa, palusot ni Richard. Ano? Ang mga salita ni Richard ay parang isang bombang nuclear na nagpasindak kay Iris at sa iba pa. Nabulunan pa ni Elder Young ang tiyan na hinigup niya at ibinuga lahat iyon. Subukan mo man lang magpakita ng sinseridad, kid. Naging mabait ang aking ama na anyayahan ka rito, ngunit ang una mong gagawin ay isumpa siya hanggang sa kanyang kamatayan. Sinusubukan mo bang asarin kami? Napaungol si Gilbert at pinatong ang mga kamao sa mesa bago tumayo. Lumubog din ang mukha ni Elder Young.
Nauna niyang hinala si Richard na tinanggihan ang alok na makakuha ng higit pa, at tila napatunayang tama ang kanyang hinala. Lumilitaw na naglalaro si Richard ng ilang mga trick, kahit na hindi pa alam kung anong uri ng trick ang kanyang nilalaro. Sa sandaling iyon, nawala kaagad ang bahagyang pagmamahal niya kay Richard. Ano bang nangyari sa iyo, Richard? Ang aking lolo ay ganap na malusog. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Malungkot ding tumingin si Iris kay Richard. Ako, baka magkamali ako. Sorry, hindi ko sinasadya. Namula ang mukha ni Richard at agad siyang humingi ng tawad. Sa kaibuturan niya, siniti niya ang sarili dahil sa pagiging daldal niya. Ayos lang. Baka isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Medyo lamambot ang ekspresyon ni Elder Young, ngunit ang kanyang impresyon kay Richard ay naging lubhang masama. Kung hindi nailigtas ni Richard ang buhay ni Iris, nakuha na sana ng matanda ang taong magpapalayas kay Richard. Noon ay umalangaw sa bulwagan ang ingay ng nagmamadaling pagtakbo. Agad na pumasok ang isang kasambahay. Ang dakilang banal na doktor, si Graham Elliot, ay narito. Papasukin mo siya, mabilis na sabi ni Elder Young. Wala pang isang minuto, pumasok ang isang may uban, 70 anyos na lalaki kasama ang kanyang katulong. Graham, mangyaring umupo sa iyong upuan. Sinalubong si Elder Young ng maraming tao, na lahat sila ay bumati sa kanya ng may paggalang at magalang. Ang lalaki, si Graham Elliot, ay isang kilalang awtoridad sa medisina sa Springfield City. Siya ay isang master ng gamot at pressure point treatment, na umaabot sa taas ng pagiging perpekto sa kanyang mga nagawa. Ang kanyang antas ng karunungan sa parehong konvensyonal at alternatibong medisina ay hindi pangkaraniwang mataas, na nakakuha sa kanya ng titulong banal na doktor at ang moniker, Pressure Point King. Kabanata 15. Sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan, background, o negosyo ng pamilya, si Graham ay mas mababa sa isang kilalang pamilya gaya ng mga Young. Pagdating sa reputasyon at katayuan, gayunpaman, siya ay kapantay man lang ni Elder Young. Kung tutuusin, kikilalanan siya ng sinumang magkasakit bilang pangunahing doktor sa Springfield City. Maraming mayayaman at makapangyarihang mga tao ang naghanap sa kanya para tretuhin sila. Sana mapatawad mo ako sa biglaang pag-abala sa iyo, Elder Young. Nais kong suriin muli ang iyong kalagayan, hinawakan ni Graham ang kanyang mga kamay at ngumiti. Si Elder Young ay dumanas ng biglaang karamdaman kalahating buwan na ang nakalipas, kung saan naninikip ang kanyang dibdib at nahihirapan siyang huminga. Si Graham ang nagpagaling sa sakit ni Elder Young noon. Sa pagkakataong iyon, nagkasundo silang dalawa na isa pang pagsusuri ang gaganapin sa loob ng kalahating buwan, at kung walang lumabas na isyu sa pagsusuring iyon sa ibang pagkakataon, maaaring ituring na ganap na gumaling ang kondisyon. Salamat sa pagkuha ng problema, Graham. Mas welcome ka, Elder Young. Ito ay kinakailangan. Pagkatapos ng ilang simpleng paggalang, sinenyasan ni Graham si Elder Young na maupo. Pagkatapos ay nagsimula siyang kunin ang pulso ni Elder Young habang tinitingnan ng kutis ng huli paminsan-minsan. Unti-unting naging matigas ang mukha ni Graham. Bumilis ang tibok ng puso ni Gilbert, at hindi niya maiwasang magtanong, kumusta ang kutis ng aking ama, Graham? Elder, hindi masyadong maganda ang kutis ni Young. Ang kanyang noo ay may kulay abo na aura, at ang kanyang mga sulok ng labi ay may berdli lang. Mukhang nagbabala ito. Kumunat ang noo ni Graham. Grayish na aura sa kanyang noo. Greenish-purple lip corners. Nagulat ang lahat, pati si Gilbert, nang marinig ang mga sinabing iyon. Agad silang napalingon sa direksyon ni Richard. Naalala nila na ganoon din ang sinabi ni Richard kanina. There's nothing to worry about though. Normal ang pulso ni Elder Young, kaya dapat maayos ang lahat, pag-aaliw ni Graham. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Gilbert kasama ang lahat. Mas lumapit kay Graham dahil ang huli ay isang dalubhasa sa medisina. Paano kung gumamit ako ng ilang kagamitan upang maingat na suriin muli si Elder Young para matiyak na ayos ang lahat? Nag-isip si Graham saglit. Tumango si Gilbert. Oo naman. Mayroon kaming ilan sa itaas.
Karamihan sa kanila ay ang pinakabagong mga pagsulong sa teknolohiya. Umakyat sina Graham, Gilbert, at lahat ng iba pa. Sumunod din si Iris dahil nag-aalala siya sa kalusugan ng kanyang lolo. Richard, on the sa kabilang banda, siya na lang ang natitira na nakatayong awkwardly sa bulwagan, dahil hindi nararapat na sumama sa kanila o umalis. Hindi nagtagal, bumaba sina Graham, Gilbert, at ang iba pa. Normal ang lahat ng suriin ko siya kanina. Marahil ay nag-o-overthink lang ako. Ang iyong mahinang kutis ay maaaring pagkawala ng sigla at dugo, kaya't magre-reseta ako ng isang bagay upang mapunan ang mga ito. Dalhin ito sa loob ng ilang araw at pagmasdan kung ano ang mali. Pagkatapos bigyan ni Graham ng race eta si Elder Young, nagpaalam siya at naghanda na umalis. Ibinuko ni Elder Young ang kanyang bibig para magsabi ng isang bagay, ngunit isang matinding sakit ang tumusok sa kanyang puso at nagsimula siyang umubo. Marahas. Sa loob ng ilang segundo, nagdilim ang paningin niya at bumagsak siya sa lupa. Dad! Ayos ka lang ba? Nagulat si Gilbert sa nangyari at agad niyang binuhat si Elder Young. Noon lang niya napagtanto na nakapikit ang mga mata ni Elder Young, maliwanag na dahil nahimite siya. Graham, anong nangyayari? Bakit biglang nahimite si Lolo? Nag-aalalang tanong ni Iris. It can't be. Huwag kang mag-alala, kukunin ko ang pulso niya. Nagulat din si Graham, at agad siyang yumuko para tingnan ang pulso ni Elder Young. Si Elder Young ay may malakas at normal na pulso kanina ngunit iyon ay naging mahina at arrhythmic. Maging ang kanyang tibok ng puso ay hamina ng husto, at ang kanyang buhay ay nasa panganib. Napakasama ng kanyang sitwasyon. Kakailanganin ko siyang bigyan ng pressure point treatment. Talagang tinupad ni Graham ang kanyang pangalan bilang master ng alternatibong medisina at nanatiling kalmado sa harap ng isang krisis. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagpatuloy sa paggagamot ng pressure point sa matanda. Ang kanyang dexterity ay walang kapantay, at inilapat muna niya ang pressure sa inner channel point bago tumuloy sa divine entrance point. Sandali. Hindi mo kaya yan. Papatayin mo lang ang matanda. Nang malapit ng idiin ni Graham si Graham, bigla siyang hinarang ng kalapit na Richard. Some wet behind the ears nobody. Sa tingin ko ang unang punto na dapat mong i-pressure ay ang middle chest point, na sinusundan ng soul palace point. Isang larawan ng pressure point ng katawan ng tao ang treatment point ay lumitaw sa isip ni Richard at hindi niya namamalayang inulit ito. Middle chest point at soul palace point. Baliw ka ba? Ang dalawang pressure point na iyon ay kilala bilang nakamamatay na pressure point sa pressure point treatment. Kahit na ang mga Diyos ay hindi makapagliligtas ng isang tao na nagkaroon ng panggigipit sa mga puntong iyon. Nagtaka si Graham kung sinubukan ni Richard na iligtas o patayin ang matanda. Kabanata 16. Ito ay isang nakamamatay na punto ng katawan ng tao. Kumunot ang noo ni Graham, pakiramdam na ang taong ito ay nakabasa lang ng ilang kalahating lutong medikal na libro at gustong makakuha ng ilang kredito. Malamang na hindi alam ng tao na ito ay isang bagay na nakamamatay. Brat, ano bang sinasabi mo? Ang middle chest point at ang soul palace point ay maaaring parehong nakamamatay. Paano mo magagamit ang mga ito ng ganoon? Alam mo ba ang anatomy mo? Kinawian ng assistant ni Graham si Richard. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mga taong katulad mo ang dahilan kung bakit ang mga alternatibong manggagamot ay magkaroon ng masamang reputasyon sa bansa. Maging ang moralidad ni Richard ay inatake sa puntong iyon. May iba pang gustong sabihin si Richard, ngunit mabilis siyang naputol ni Iris. Richard, nasa panganib ang buhay ng aking lolo ngayon. Sinusubukan ni Graham na iligtas siya, kaya mangyaring huwag gumawa ng anumang gulo. Malungkot na sabi ni Iris. Kahit na iniligtas ni Richard ang buhay ni Iris, hindi ibig sabihin na magagawa ni Richard ang anumang gusto niya kapag kasama niya ang mga kabataan. At saka, buhay ng kanyang lolo ang nakataya sa sandaling ito. Hindi niya mapapayagan si Richard na gumawa ng gulo. Galit na pinandilatan ni Gilbert si Richard. Ibinuko ni Richard ang kanyang bibig upang magsalita ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita sa huli.
Inilayo ni Graham ang kanyang atensyon kay Richard habang lubos niyang itinuon ang kanyang pansin sa kanyang sarili, patuloy na tinatrato si Elder Young. Biglang nanginig si Elder Young sa kanyang kalagayan. Kawalan ng malay. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagkaroon ng duguan na kulay, tila may dugong tumutulo mula sa kanyang mukha. Ito ay mukhang hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mahina at hindi maayos, maging ang kanyang tibok ng puso ay nagsimulang maging irregular, na para bang ito ay hihinto. Nang makita iyon, kahit na sina Iris at Gilbert, na hindi sanay sa medisina, ay alam na ang sitwasyon ay hindi look great. Ang kanyang dugo ay umaagos sa maling direksyon. Paano ito posible? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Graham. Hindi man lang siya naglakas loob na ipagpatuloy ang paggamot. Alam niya na, kung magpapatuloy siya, ang dugong dumadaloy sa maling direksyon ay maaaring umatake sa mahinang puso ni Elder Young, na dahilan upang mamatay kaagad si Elder Young. Graham, anong nangyayari? Gulat na tanong ni Gilbert. I'm sorry, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Mahigit 40 taon na akong doktor, ngunit hindi pa ako nakakita ng sakit na kasing kakaiba ng kay Elder Young. Patawarin mo sana ako dahil hindi ako nakakatulong. Bumantong hininga si Graham. Ano? Ikaw, galit na galit si Gilbert. Halos mawala siya sa sarili at magalit. Graham on the spot. Gayunpaman, itinuring niya ang reputasyon ni Graham bilang isa sa mga pinakamahusay na doktor sa bansa. Si Graham ay iginagalang ng marami, kaya't nilunok niya ang kanyang mga salita sa huli. Graham, mangyaring gumawa ng paraan. Kailangan mong iligtas ang lolo ko, pagsusumamo ni Iris. Paumanhin, wala akong magagawa para tumulong. Dapat simulan mo nang ayusin ang kanyang mga gawain, mapait na umiling si Graham. Paano ito nangyari? Kanina lang magaling ang lolo ko, namutla ang mukha ni Iris. Nadapa siya at bumagsak sa lupa na may luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang ina ay namatay ng maaga, at ang kanyang ama ay palaging mas nakatutok sa anak ni Daisy at Daisy. Mula pa noong siya ay bata pa, ang tanging nakakasama at nagmamalasakit sa kanya ay kanyang lolo. Ang kanyang lolo ang taong pinaka-close niya. Nang marinig ang masamang balita, kitang-kita kung gaano siya kalungkot at kawalan ng magawa. Lumakad si Richard at tinulungang tumayo si Iris, may gustong sabihin bago siya tumigil. Kanina, hindi siya nakakuha ng mahusay. Tugon nung sinabi niya ang ilang bagay. Natakot siya mula doon at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano sirang si Iris, hindi na siya nakatiis. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, mahina niyang sinabi, baka masubukan ko. Gusto mong subukan? Natigilan ang lahat ng sabay-sabay silang napalingon kay Richard, iniisip kong nagkamali sila ng narinig. Oo. Maaaring nasa di kapani-paniwalang panganib ang buhay ni Elder Young sa ngayon, ngunit may pagkakataon pa rin na iligtas siya. Baka mailigtas ko siya, sabi ni Richard matapos siyang maglakas loob. Sa sandaling sinabi niya iyon, lahat ay tumahimik. Ang pag-igting sa kapaligiran ay maaaring putulin gamit ang isang kutsilyo. Kabanata 17. Anong biro? Maging si Graham, ang banal na doktor, ay hindi nakapagpagaling sa sakit ni Elder Young. Sino ka sa tingin mo? Ano ang posibleng gawin mo? Sa tingin mo ba mas mahusay ang iyong mga kakayahan kaysa kay Graham? Nanunuya ang puwete ni Graham. Ikaw ay ganap na maling akala. Nakakunot ang noo ni Graham habang sinusukat si Richard bago sinabing, Doktor ka rin ba? Hindi ako doktor, umiling si Richard. Ako? Hindi ka man lang doktor. How dare you speak so much nonsense? Kahit na ikaw ay isang doktor, walang paraan na ikaw ay sapat na mahusay upang pagalingin ang sinuman sa iyong edad. Isa ka lamang. Sinusubukang tumayo at makakuha ng atensyon. Anong clown? Galit na galit si Gilbert habang tinitigan ng masama si Richard. Sure enough, tinuyan na naman si Richard. Iyan ay hindi ganap na tiyak. Sa sandaling nagkakilala si Richard. Lolo, sinabi niya na nasa panganib ang buhay ni Lolo. Gayun din, binanggit niya na natama ni Graham ang mga maling puntos.
Nang gamutin ni Graham si Lolo ngayon lang. Kaya lang, wala ni isa sa amin ang naniwala sa kanya. Gayunpaman, malinaw na siya iyon. Tama. Naalala ni Iris ang nangyari kanina, at siya. Unti-unting lamilinaw ang ulo. Bigla siyang nagkaroon ng pag-asa. Kanyang mga mata. Ngayon, sinasabi niyang iligtas niya si Lolo. Baka siya na. Kayang. Iyon. Natahimik si Gilbert, hindi nagsasalita. Gayunpaman, mabilis siyang nag-react sa pamamagitan ng pag-snort, mayroon lang siyang isang. Ilang maswerteng hula. Wala itong patunay. In the end, hindi siya doktor. Hindi ako papayag. Walang ingat na tretuhin ang iyong lolo. Ganito na ang kalagayan ni Lolo. Gusto mo. Para tumingin lang habang unti-unti siyang namamatay. Sinabi ni Graham na hindi niya kayang gamutin si Lolo. Bakit hindi natin hayaang subukan ni Leo? Baka makagawa siya ng milagro. Pagtatalo ni Iris. Marugdog. Siya ay hindi kapani-paniwalang nalutas. Ang ekspresyon ni Gilbert ay hindi kapani-paniwalang hindi sigurado. Alam niya na sinubukan ng kanyang anak na babae ang lahat dahil sa desperasyon, ngunit wala rin siyang magandang ideya. 11. Ginoo. Bata, dahil sinasabi ng lalaking ito na mayroon siyang paraan, hayaan siyang subukan ito. Gusto kong palawakin ang aking pananaw at makita kung gaano siya sanay. Diretsyong sabi ni Gilbert. Siya ay nasa larangan ng medisina sa loob ng maraming taon at hindi kailanman naging mapagmataas. Kaya lang, napakabata pa ni Richard, at hindi man lang doktor si Richard. Maging ang banal na doktor ay hindi mapagaling ang kakaibang karamdaman ni Elder Young. Hindi siya makapaniwala na magagawa ni Richard. Brat, minsan lang ako magtitiwala sa'yo. Kung hindi mo siya mapagaling o kung sumubok ka ng anumang mga trick, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi magalang. Malamig na ngumuso si Gilbert, hindi na napigilan si Richard. Richard, tulungan mo ang aking lolo. Please make sure you cure him, pakiusap ni Iris na malungkot ang mukha niya. Si Richard na lang ang natitira niyang pag-asa. Ako. Gagawin ko ang aking makakaya, tila nakahinga si Richard nang sabihin niya. Iyon, ngunit hindi siya kumpiyansa. Pagkatapos noon, naglakad siya sa harap ni Graham. TLT. Graham, pwede bang humiram ng guwantes? Tumango si Graham. Sa ilalim ng kanyang pagtuturo, ang katulong ay nag-aatubili na iniabot. Ilang guwantes kay Richard. Isinuot ni Richard ang gloves at huminga ng malalim. Sa kanyang isip, lumitaw ang isang mapa ng mga pressure point. Sinimulan niya. Para tamaan ang pressure point sa harap ng dibdib ni Elder Young. Ang middle chest point, ang soul palace point, ang enerhiya C point. Lahat ng mga pressure point na ito ay mga fatal pressure point sa katawan ng tao. Papatayin kanila kapag hindi tama ang tama. Mukhang mahihirapan si Elder Young na makaligtas dito. Nanunuya ang katulong. Umiling din si Graham, na dismaya kay Richard. Basta-basta na paggamot. Pagkatapos noon, parang may bigla siyang naalala. Nagbago ang ekspresyon niya at siya. Kahit na nagsimulang huminga ng kaunti ng mas mabilis, maaaring ang kakaibang pamamaraan na ito ay ang 6 na punto ng Fate of Lachey. Maaaring baguhin ng 6 points of fate ang kapalaran ng isang tao. Hanggat ang pasyente ay humihinga pa, maaari silang maging binuhay muli. Si Graham ay nagbasa ng maraming libro at manual noon. Nakita niya ang mga talaan tungkol sa 6 points of fate sa isang ANSI. Tala-arawan. Tinarget ng 6 points of fate ang mga nakamamatay na pressure point, nakikipaglaban sa apoy sa pamamagitan ng apoy upang iligtas ang mga buhay. Gayunpaman, ang mystical technique ay nawala sa loob ng maraming siglo. Wala pang nakakita nito. Gulat na gulat si Graham habang nakatingin mismo kay Richard. Pamamaraan. Kailangan daw gawin ang 6 points of fate na may panloob na enerhiya. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang pamamaraan sa sinaunang gamot. Gayunpaman, tila walang kapangyarihan ang mga kilos ni Richard o panloob na lakas sa kanila.
Grabe rin ang mga galaw niya. Baguhan. Hindi siya mukhang gumagamit ng panloob. Lakas talaga. Sa sandaling ito, si Graham ay hindi kapani-paniwalang hindi sigurado. Siya. Hindi masabi kung ito ang mystical na 6 points of fate. Kabanata 18. Pagkatapos ng gamutan, namutla na si Richard. Namuo ang mga butil ng pawis sa kanyang ulo habang nakaupo sa sahig. Halos himatayan siya sa pagod. Hindi pa rin siya tunay na doktor. Hindi niya magagamit ang kanyang panloob na kapangyarihan sa kanyang paggamot. Halos hindi niya nagawa ang paggamot sa pamamagitan ng pag-asa sa hindi kilalang enerhiya na iyon sa kanyang katawan. Ubu. Sa sandaling iyon, biglang tumugon si Elder Young. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumalsik ng ilang subo ng dugo. Mabilis niyang nabahira ng pula ang damit at sahig. Pagkatapos noon, ipinikit ni Elder Young ang kanyang mga mata, hindi gumagalaw. Maging ang kanyang paghinga ay huminto. Para siyang namatay. Lolo. Tatay. L. Sabay na bulalas ni Iris at Gilbert. Napasigaw sila sa paghihirap habang tumatakbo sila kay Elder Young. Alam ko na ang taong ito ay sinusubukan lamang na tumayo at magpakitang gilas. Hindi ko alam na siya pala ang magiging dahilan ng lahat ng ito. Gulo. Sa wakas ay ibinuwis niya kay Elder Young ang kanyang buhay. Lumalala ang mundo dahil sa mga taong katulad mo. Umiling ang katulong. Alam niya na ito ang magiging bunga ng kawalang ingat ni Richard, kaya hindi na siya nagulat. Napailing din si Graham sa panghihinayang. Naisip niya iyon. Ginagamit ni Richard ang 6 points of fate pero parang nag-o-overthink lang siya. Richard, kasalanan mo ang lahat. Pinatay mo ang tatay ko. Gilbert. Galit na humawak sa kwelyo ni Richard. Hinailan niya ang payat si Richard mula sa sahig. Namumula ang mga mata niya sa galit. Gusto niyang patayin si Richard sa mismong lugar. Kahit na nasa bingit ng kamatayan si Elder Young, humihinga pa rin siya. Hanggat hindi siya namatay, sila nagkaroon pa rin ng kaunting pag-asa. Gayunpaman, salamat sa walang ingat na pagtrato ni Richard kahit na natanggal ang pag-asa. Maiintindihan ang galit sa puso ni Gilbert. Mga lalaki. Alisin mo ang lalaking ito. Pinatay niya si Elder Young. Dalhin siya agad sa pulis. Galit na sigaw ni Gilbert, at tumakbo ang ilang security guard mula sa labas. Pagkatapos noon, hinuli niya si Richard na parang isang kriminal. Namutla ang mukha ni Richard, hindi alam ang gagawin. Lolo. Nagsimulang umiyak si Iris. Napuno siya ng panghihinayang at pagkabigo. Inimbestigahan na niya si Richard bago ito. Si Richard ay bahagi ng Manson sa loob ng 3 taon at iginalang bilang walang silbi sa buong panahon. Wala siyang talent, kaya paano? Alam niya gamot. Hindi siya dapat nagtiwala kay Richard. Kung hindi, sa kanya. Hindi sana namatay si Lolo. It was already too late for her to regret anything. Sa sandaling iyon, biglang naglabas si Elder Young ng ilan. Matinding ubo habang unti-unti siyang nagising. Napatulala si Graham at ang kanyang assistant sa nakita. Maging sina Iris at Gilbert ay natigilan. Maging si Richard mismo ay nabigla. Hindi nila inaasahan na mahimalang mabubuhay si Elder Young pagkatapos niyang mamatay ng mas maaga. Lolo, why ayos ka lang? Nakakamangha. Si Iris ang unang nag-react. Dali-dali niyang tinulungan si Elder Young na tumayo habang si madamdamin. Dad, ano ang nararamdaman mo ngayon? Emosyonal ding sumugod si Gilbert. Anong nangyari? Nakakunot ang noo ni Elder Young habang nakatingin sa gulo sa harapan niya. Pagkatapos noon ay tiningnan niya ang pasa sa kanyang dibdib at parang may na-realize. Tumingin siya kay Graham at nagpapasalamat na sinabi, Graham, ikaw ay isang banal na doktor. Salamat sa pagligtas sa akin. Nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang awkward si Graham. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. 2. Lolo, hindi si Graham ang nagligtas sa iyo. Si Richard ang nagligtas sa iyo, habang sinasabi iyon ni Iris, Naalala na nahuli si Richard ng kanilang seguridad.
Mga bantay. Nagmamadali siyang lumapit at itinulak ang ilan sa mga gwardya sa tabi. Ano ang iyong kinatatayuan dyan? Bilasan mo at bitawan mo si Richard. Sa wakas ay nabawi ni Richard ang kanyang kalayaan at napabuntong hininga. Kaluwagan sa loob. Richard, pasensya na. Na-misunderstood ka namin ngayon lang. Nagmamadaling humingi ng tawad si Iris kay Richard. Pulang-pula ang mukha niya. Nakaramdam ng hindi ka pani-paniwalang kahihiyan. Ayos lang. Ang mahalaga ay gising si Elder Young. Sabi ni Richard. Hindi ka pani-paniwalang masama pa rin ang pakiramdam ni Iris tungkol dito. Iniligtas ni Richard ang kanyang lolo, ngunit iginanti ng mga kabataan ang kanyang kabaitan. Gayunpaman, hindi nagreklamo si Richard. Wala daw siya. Anumang intensyon na sisihin sila sa lahat. Labis siyang naantig sa kabaitan nito. Kabanata 11. Ano ba talaga ang nangyari? Tulala si Elder Young. Siya. Kakagising lang mula sa kanyang estado ng kawalan ng malay, kaya siya ay walang ideya kung ano ang nangyari. Ito ang nangyari. Lumapit si Iris at sinabi kay Elder. Bata lahat. Nagulat si Elder Young. Nagpadala siya ng sampal kay Gilbert. Saway sa kanya, ang tanga mo, anong ginawa mo? Sinubukan ni Richard. Iligtas mo ako sa kabaitan ng kanyang puso. Hindi mahalaga. Kung nagawa niya akong pagalingin o hindi, sinubukan niya pa rin ang lahat. Paano mo masusuklian ang kabaitan niya ng ganyan? Bilasan mo. At humingi ng tawad sa kanya. Hindi nagustuhan ni Gilbert si Richard pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ngunit sa pananakot ng kanyang ama, nag-aatubili siyang naglakad. At sinabing, Richard, mali ako sa ginawa ko lang. Ngayon, ako ay humihingi ng paumanhin. Mr. Young, masyado kang magalang. Ito ay maliit lamang. Hindi pagkakaunawaan. Maayos ang lahat, sabi ni Richard sa isang magmadali. Sa sandaling iyon, lumakad din si Graham. Napayuko si Graham kay Richard, bata, pasensya na sa pagiging impolite ko ngayon lang. Kahanga-hanga ang iyong mga kasanayang medikal. Ang mga ito ay halos mapaghimala. Nakuha mo ang aking pinakamalalim na paggalang. Isa pa, pwede ba kitang tanungin kung ang ginamit mo kanina ay ang 6 points of fate? Ang pamamaraan ay nawala sa loob ng maraming siglo. Sa sandaling binanggit niya ang 6 points of fate, si Graham ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang pagkasabik sa kanyang mukha. Ang kanyang katulong ay nasa estado ng hindi makapaniwala. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Richard. Ano ang 6 points of fate? I've never heard of it before, nagulat si Richard sa mga tanong ni Graham. Ang ginawa niya kanina ay hampasin ang mga puntong sumasalamin sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang tawag sa teknik na iyon. Saka saan mo natutunan ang teknik na yan, pati yung kasanayang medikal. Natarante si Graham. It was inherited. Nag-aalangan na sabi ni Richard. Nakuha niya ang lahat ng mga alaalang iyon mula sa isang ninuno ng mga lobo, kaya hindi mali na tawagin itong mana. Nang makitang parang may tinatago si Richard, hindi itinuloy ni Graham ang pagpindot sa bagay na iyon. Ginawa ni Richard. Hindi gumamit ng anumang panloob na enerhiya noong ginagamot niya si Elder Young. Gayun din, kaya hindi masabi ni Graham kung ito ang 6 na punto ng kapalaran. Gayunpaman, may isang bagay na sigurado siya. Ang katotohanan na nagamot ni Richard ang kakaibang karamdaman ni Elder Young. Nangangahulugan na ang kaalaman ni Richard sa medisina ay hindi kapani-paniwala. Malalim. At least, dapat kasing galing niya si Richard. Binata, ito ang aking card ng pangalan. Kung interesado ka, maaari nating pag-usapan ang tungkol sa gamot sa hinaharap, Graham. Iniabot kay Richard ang kanyang name card. Pagkatapos noon, nagpaalam siya kay Elder Young bago umalis. Kasama ang kanyang katulong. Richard, hindi mo lang iniligtas si Iris, niligtas mo rin ako. Mula ngayon, isa kang pinahahalagahang bisita ng Youngs. Ikaw ay isa ring dakilang benefactor natin. Sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo? Gusto. Sabihin mo na. Nagpapasalamat na sabi ni Elder Young.
Siya ay isang mas sincere kaysa dati, na hindi na kailangang. Hindi mo kailangang maging magalang. Wala akong gusto, nagmamadaling umiling si Richard. Hindi ako papayag niyan. Palaging binabayaran ng mga kabataan ang aming mga utang. Napakalaki ng naitulong mo sa amin. Kung tatanggapin lang natin ang lahat ng kabaitang iyon nang hindi ka binabayaran, hindi ako makakatulog ng mahimbing sa gabi, seryosong sabi ni Elder Young. Kanina, hinala niya na nagdadrama lang si Richard, kunwari ay tinatanggihan ang kanilang alok para ialok siya. Mas maraming gantimpala. Gayunpaman, sigurado si Elder Young sa sandaling iyon na si Richard iyon. Ayoko nang balikan. Masyadong maingat si Elder Young. Bago pa makasagot si Richard, sinabi ni Iris, "Richard, malaki ang pasasalamat sa iyo ni Lolo. Hindi ka na dapat humindi. Kung kailangan mo ng anuman, sabihin sa amin. Gagawin namin ito." Nang makitang patuloy silang nagpipilit, tumahimik si Richard saglit bago sinabing, "Elder Young, may hiling ako. Kailangan ko ng trabaho ngayon. Kung kaya mo, maaari ka bang mag-ayos ng isang matatag na trabaho para sa ako? Wala akong pakialam na maging regular salesman. Iyon lang ang gusto mo." Hindi makapaniwala si Elder Young. Tainga. Nagulat din si Iris. May kumikinang sa kanyang kagandahan. Mata. Akala niya ay kukuha si Richard ng pagkakataong makakuha ng isang bagay mula sa lahat ng ito, ngunit hindi niya inaasahan na trabaho ang lahat ng gusto ni Richard. Masyadong simple ang kahilingang iyon. Kabanata 20. Tama, time na tumango si Richard. Richard ay hindi masyadong edukado, at ang kanyang mga kakayahan kapag ito dumating sa trabaho ay medyo karaniwan din. Hindi magiging madali para sa kanya ang mabilis na makahanap ng magandang trabaho. Kung mabibigyan siya ni Elder Young ng matatag na trabaho, malaking tulong ito para sa kanya. "Richard, patawarin mo ako sa pagiging prangka, pero sa ang iyong kamangha-manghang mga kasanayan sa medikal, tiyak na hindi ito magiging mahirap. Para maging sikat kang doktor gaya ni Graham. Bakit gusto mo ng regular na trabaho?" sabi ni Elder Young. Nagtataka. Sa husay na ipinakita ni Richard kanina, maraming mayayaman at ang mga makapangyarihang tao ay handang harapin si Richard. Pero man, kapangyarihan, o katanyagan, madali itong makukuha ni Richard. Bakit kailangan niya ng trabaho? Yung Elder Young, hindi ako magsisinungaling. Hindi pa ako natuto ng anumang mga kasanayang medikal noon, at wala akong anumang mga kwalifikasyon bilang isang doktor. Ang pressure point technique na ginamit ko sa pagtrato sa iyo ngayon ay isang bagay lamang na minana ko sa aking mga ninuno. Ako, kaunti lang ang natutunan nito. Ang katotohanan na nagawa ko. Lunas ang iyong sakit ay ganap na swerte, natatawang sabi ni Richard. Awkwardly. Totoong ignorante siya pagdating sa medical. Mga kasanayan, ngunit ang mga kasanayan na ipinasa sa kanya ng palawit ay walang kapantay. Sayang lang at hindi niya alam iyon. So yun ang nangyari. Nagulat si Elder Young. Ang katulong sa tabi niya ay may hitsura ng realisasyon sa kanya. Mukha din. Nagtaka siya kung paano ang isang tao na ang mga medikal na kasanayan ay mas mahusay kaysa kay Graham ay maaaring medyo hindi kilala sa lungsod ng Springfield. Kaya maswerte lang si Richard. Si Iris ang higit na nakakaalam tungkol kay Richard. Alam niyang hindi magaling si Richard bihasa sa medisina. Si Richard ay isang mabait ngunit perwisyong tao. Kahit ano, niligtas mo pa rin kami ni Iris. Iyan ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Tumawa si Elder Young bago sinenyasan ng kasambahay na kumuha ng bank card, mayroong $1.2 milyong doon. Hindi naman kalakihan, pero paraan ko lang iyon para mabayaran ka ng kaunti. Kailangan mong tanggapin. Hindi na kailangan, hindi ko kaya. Nagulat si Richard. Nagmamadali niyang itinaas ang mga kamay para tumanggi. Para sa kanya, ang $1.5 milyong ay isang astronomical na numero. Ito ay isang kabuuan na hindi niya maisip. Kinuha ni Iris ang card at itinulak ito sa mga kamay ni Richard.
Ngumiti siya at si Richard, wala kang pake sa ngayon. Pera talaga ang kailangan mo. Kunin mo na. Tungkol sa trabaho, mag-aayos ako ng angkop na posisyon para sa iyo sa aking kumpanya. Trituhin mo ito bilang kabayaran sa pagliligtas mo sa buhay ko. Sige. Salamat, mapait na ngumiti si Richard. Siya ay pinalayas sa mga Manson nang walang kahit isang sentimo sa kanya. Pangalan. Siya ay ganap na sinira. Wala man lang siya. Pinakamababang halaga na kailangan upang mabuhay, kaya kailangan niya. Pera. Gilbert, yung dalawang kidnapper na kumuha kay Iris, kumusta? Pupunta ang iyong investigasyon. Ito ba ay isang regular na kidnapping o ay? May tao ba sa likod ng lahat ng ito? Tanong ni Elder Young. Patay na ang dalawa. Hindi sila umalis. Anumang mga pahiwatig. Ginamit ko ang lahat sa aming pagtatapon, ngunit hindi ko magawa. Maghanap ng anumang mga lead. Sa tingin ko baka regular lang. Kidnapping, simpleng paliwanag ni Gilbert. After that two thugs kidnapped Iris, parang sila. Nagplanong maglipat ng pera gamit ang telepono ni Iris. Bago siya patayin para patahimikan ang sinumang saksi. Sa ibabaw, ang kanilang motibo ay pagnanakaw. Gayunpaman, kakaiba na ang dalawang magnanakaw ay hindi humingi ng malaking ransom mula sa mga young na may Iris bilang isang hostage. Na parang hindi puro pera. Gayunpaman, ang mga masasamang iyon ay maaaring mga regular na magnanakaw. Pagkatapos ninakawan si Iris, baka gusto na nila itong patayin. Iwasang mag-iwan ng anumang mga pahiwatig. Gayun din, kung ginamit nila si Iris para humingi ng ransom mula sa mga kabataan, napaka-posible na magkaroon ng mga pulis na alerto. Mabuti pa kung ganoon. Kung may tao sa likod ng lahat. Ito, sisiguraduhin kong mamamatay siya ng kakilakilabot. Si Elder Young ay may masamang kislap sa kanyang mga mata. Napakalakas ng mga kabataan. Normal para sa sinumang karibal sa negosyo o kaaway na magkaroon ng target sa ulo ni Iris. Sinabi sa kanya ng intuition ni Elder Young na hindi ito regular. Pagkidnap, ngunit wala siyang ebidensya, kaya hindi siya maaaring maging tiyak.